Ito na naman! Saan ba napupunta yung tulong namin? Bakit parang kami pa rin nahihirapan? Ay, ginagawa naman namin ang lahat ng aming makakaya. Magtiwala na lang po kayo. Hanggang kailan kami maghihintay? Hustisya! Hustisya! Pagbabago! Pagbabago! Katotohanan! Katotohanan! Kung ang mga namumuno ay nagkukulang, kung ang katotohanan ay laging natatakpan, kung ang hustisya ay hindi nakakamit, saan tayo tutungo? Hindi bago sa kasaysayan ang ganitong kwento. May isang panahon na ang isang inosente ay hinatulan. Ang katotohanan ay itinanggi. At ang kapangyarihan ay ginamit laban sa tama. Ano nga ba ang katotohanan? Sino ba ang may kasalanan? Kapag ang totoo ay nagiging mali sa paningin ng marami, handa ba tayong manindigan? Isang tao, walang kasalanan, hinusgahan, pinahirapan, at ipinako sa krus. Hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil sa pag-ibig. Halina, tunghayan natin ang kwento ng tunay na hustisya. Ang paghihirap at pag-ibig na nananatili hanggang wakas.
Nagtungo Samantalang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinasbasan ito, hinati-hati at ibinigay sa kanyang mga apostoles. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at iniabot iyon sa kanila. Uminom kayong lahat nito. Ito ang aking dugo, ang dugo ng bagong tipan na nabubuhos dahil sa marami para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito alang-alang sa akin. Nagtungo si Jesus sa bundok ng mga olivo kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating niya sa buok na yaon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo at nang di kayo mahulog sa tukso. Pagkatapos, kumiwalay siya sa kanila sa layong may isang pukol na bato at pagkaluhod ay nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunpaman, huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang iyo. At sa kanyang matinding pagkahapis, ay lalong naging mataimtim ang kanyang panalangin. At pinawisan siya ng malalaking patak ng dugo na tumulo sa lupa. At lumapit rin siya sa kanyang ama
ka maging akin muli. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit-hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukaw, kayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa'kin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso.
Dinakip si Jesus. Dinala sa mga punong pari at pagkatapos ay iniharap kay Poncio Pilato. Natagpuan namin ang taong ito na nanggugulo sa aming bayan at sinasabing siya raw ang Kristo Mahali. Tinanong si Jesus ni Pilato, Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? at sumagot si Jesus. Ikaw ang nagsasabi nito. Ani Pilato sa mga punong pari, Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito. Datapwat, lalong nagpumilit ang mga punong pari. Ginugulo niya ang bayan dahil sa kanyang pangangaral sa buong Judea, mula sa Galilea hanggang dito. Wala ka nang gagawin sa kanya. Tuwing magbibista, ang gobernador ay may kaugalian na magpawala ng isang bilanggo kung sino man ang maibigan ng madla. Noon ay may isang bilanggong kilalang kilala na nagngangalang Barabas. Itinanong ni Pilato sa mga taong nagkakatipon doon, Sino ang ibig niyong pawalan ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? inudyuhan ng mga punong pari at matatanda ang mga tao na hingi ng kalayaan ni Barabas at ipapatay si Jesus. Sino sa dalawa ang gusto niyong pawalan ko? Si Barabas! Nang makita ni Pilato na wala siyang magawa at baka mas lalo pang lumala ang kaguluhan, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng matuwid na taong ito. Kayo ang bahala.
maaaring nagpapahiwatig. Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ako sa iyo'y aawin. Kinuha si Jesus, inilabas, at ipinapasan sa kanya ang krus patungo sa Golgotha o dako ng bungo. O sige! Ilagay na yan sa paligid niya! Dahil sa bigat ng krus, napasupasok si Jesus. Sa mahinahong
At mas lalo pa siyang kinutya ng mga tao. Oh, tayo! Tayo! Di ba 5,000 pinakain mo? Kaya mo palang itayo ang templo sa loob ng 3 araw. Tekos lang yan. Sinisigap pa rin niyang bumangon. Halata na ang hirap eh. Sisigi pa rin? Saan kaya niya nakukuha ang lakas niya? Nadapa na at madarapa pa rin tayo. Pinigil at pinilit ng mga kawal ang isang nanggaling sa bukid na tulungan si Jesus sa pagpasa ng krus. Ikaw! Sino ka? Oo! Ikaw! Sino ka? Simon po ang aking pangalan. Simon ang Sirene. Ano ba hinihintay mo? Tulungan mo nga itong hampas lupang ito sa pagbuhat ng kanyang krus. Ano po? Bakit? Bakit po ako? Wala naman po akong ginagawang masama. Galing lang po ako sa bukid at... Huwag ka na umangal-angal pa. Baka isama ka na rin namin dyan sa pagpamo sa kanya. Buhatin mo ng krus niya bago kami mawala ng pasensya sa'yo. O ano? Tutulong ka ba o hindi? Oo, tutulong na po. Sige na! Sunod! Ang bigat nito ah. Malas ko naman yung araw nito. Pagod na nga ako galing sa bukid. Hindi pa ako pwedeng magpahinga. Eto, nahila pa at nadamay sa kamalasan ng kawawang ito. Kaibigan, Simon nga ba? Oo, Simon. Salamat, Simon. Salamat. Oo na. Bilisan mo na nga dyan ang makarating na tayo kung saan pa man nila balak dalhin. Bilis mo konti. Gusto ko na rin makauwi, no? Hindi niya maiwasan na matignan ng mga mata ni Jesus at maawa. Ano ba yung ginawa ko at inabutan ko ng kamalasang madamay pa sa pagbubuhat ng krus ng taong ito? At ano naman kaya ang nagawa niya at inabutan siya ng kamalasang dinaraanan niya? Salamat at pagdating namin kung saan man kami pupunta, makakauwi na ako. Pero siya, doon palang magsisimula ang higit pang pagpaparusa sa kanya. Ipapako raw siya sa krus. Ano kaya ang kasalanan na nagawa niya? Parang na siyang mabait. At mukhang talagang pagod na, hirap na siya.
na ito. Pwede kayang malaman ang pangalan mo? Jesus. Nazareno ako. Jesus, nagagalak akong makilala ka. At salamat sa Diyos, kahit kaunti, napagaan ko ngayon ang iyong pasanin. Sinundan si Jesus ng maraming mga tao habang pasan niya ang kanyang krus patungo sa Kalbaryo. Kabilang sa mga nakasalubong ni Jesus ay ilang mga babae mula sa Jerusalem na nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Sabi ni Jesus sa kanila, Huwag ako ang inyong tangisan, kundi ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila na mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao at mga dibdib na hindi nagpapasuso. Nang dumating sila sa Golgotha, ipinako sa krus si Jesus kasama ang dalawang salarin, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Iba-iba niya ang ating dakilang templo. At itatayo sa loob ng 3 araw. Hindi nga, iligtas mo ang iyong sarili. Ako ba? Nag-usap-usap ang mga punong pari at eskriba upang libakin siya. Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya maligtas ang sarili niya. Tinuya si Jesus pati na rin ang isa sa dalawang salaring nakabitin kasama niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Pues, iligtas mo nga ang iyong sarili at isali mo na rin kami. Datapwat, sinagot ito nung isa pang salarin para sawayin. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tama lang na tayo nagdurusa ngayon dahil iginawad lang sa atin ang nararapat ayon sa ating mga krimen na gawa. Pero si Jesus ay walang masamang ginawa. Jesus, alalahanin niyo po ako pagdating niyo sa iyong kaharian. Sinagot siya ni Jesus. Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw ring ito, makakasama kita sa paraiso. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at sa tabi nito ang minamahal niyang alagad sa paanan ng krus, sinabi niya, Babae, hayan ang iyong anak. sinabi naman ni Jesus sa kanyang alagad na si Juan, Hayan ang iyong ina. at buhat sa oras ding iyon, tinanggap na ni Juan si Maria sa kanyang bahay.
Tapos na ang lahat. At bilang katuparan ng kasulatan, kanyang winika. Ako'y nauuhaw. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog dito ang isang espongha na itinabit sa isang sanga ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masisip niya ito, sinabi ni Jesus, "Naganap na." At pagduko ng kanyang ulo ay pumanaw ang kanyang kaluluwa. Dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nagngangalang Jose. Siya rin ay naging alagad ni Jesus. Nakipagkita si Jose kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Ipinabigay naman ni Pilato ang bangkay ni Jesus kay Jose. Kinuha niya ito.
Sa pagbubuhang iwayway ng unang araw ng linggo, si Maria Magdalena at isa pang Maria ay nagtungo sa libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas at lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang bato ng libingan at naupo sa ibabaw nito. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw at simputi ng busilak ang kanyang kasuotan. Siya ay nagwika. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na namatay sa krus. Wala na siya rin, sapagkat siya na ay muling nabuhay katulad ng kanyang sinabi. Ano? Narinig niyo ba yun? Buhay si Jesus! Buhay si Jesus! Huwag mong naisip, lisanin kita. Mula sa Parachute Ministry, Sinakulo 2026. Maraming salamat po. Woo!